Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang lalaking lumapit kay Jesus at nagtanong, "Guro, ano pong kabutihan ang kailangan kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Iisa lamang ang mabuti. Kung ibig mong magkamit ng buhay, sundin mo ang mga utos." "Alin-alin po?" tanong niya. Sumagot si Jesus, "Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi. Igalang mo ang iyong ama at ina at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili." Sinabi ng binata, "Tinutupad ko na pong lahat iyan. Ano pa po ang dapat kong gawin?" "Kung ibig mong maging ganap, humayo ka. Ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan. Kapag ginawa mo iyan, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos bumalik ka at sumunod sa akin." Sagot ni Jesus. Pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata, sapagkat siya'y napakayaman. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga pong muli ng Lunes sa inyong lahat. Sinasalo po natin ang isa't isa sa inyong pagdating dito sa tahanan ng mahal na poong Jesus Nazareno. Paano man kayo dumating, galing man kayo sa malayo o sa malapit, maluwalhating pag-uwi sa ating tahanan. At sa ating mga kapatid na online, itong misang ito sa umaga ng alas 5 ang karaniwang gumigising sa kanila, yung notification. Kaya isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Holiday po ngayon dito sa atin sa Pilipinas sa karangalan ni Ninoy Aquino. Long weekend. At ngayong araw na ito ay ginugunita po naman natin si Saint Pius X, isang Santo Papa. Galing po sa aklat ng mga hukom ang ating unang pagbasa. Humigit kumulang 2 siglo ang sakop ng panahon ng mga hukom. Noon pong 1200 hanggang 1000 BC. Mula sa pagdating ng mga unang Israelita sa Kanaan o sa lupang pangako sa pamumuno ni Josue na umabot sa simula ng monarkiya ni Haring Saul. So yun pong era na yun o yung period na yun ang panahon ng mga hukom. Bat-bat sila ng pagsubok ng mga panahong yun. At ang makulay at kung minsan ay marahas na mga kwentong ito ang tampok sa aklat na ito ng mga hukom na pinagtatagni naman ng mga temang ang kasalanan ay humahantong sa pighati at kaapihan. At ang pamimighating ito ang nagtutulak sa kanila para magmakaawa sa Diyos. Nagsusugo ang Diyos ng hukom, pansamantalang manunumbalik ang kapayapaan at kaunlaran, pero babalik din sa dating gawing makasalanan. Muling iikot ang buhay sa ganitong paraan na parang gulong. Masasalamin din po sa mga kwentong ito sa unang pagbasa, kung meron kayong na-pick up, ang sarili nating buhay. May tendensiya po tayong kalimutan ang Diyos sa panahon ng tagumpay at kasaganaan.
Mas madali siyang maalala kapag panahon ng kabiguan at kagipitan. Dito rin po kasi namamahay ang pagsubok, ang mga pagsubok sa buhay kapag panahon ng tagumpay at kasaganaan. Isang halimbawa po nito ay kapag ginagamit natin ang ating mga talento o mga tinatangkilik o sabihin na nating kayamanan sa ibang pamamaraan kaysa sa kinalulugdan ng Diyos. Nahahantong tuloy sa kahihiyan at pagkawala ng inaakala nating mahalaga sa atin. Ito rin naman ang nagpupurify sa atin at tumatawag sa ating magsimulang muli. Itong kahihiyan na ito at pagkawala ng ating pinahahalagahan. Tinuturuan po tayo ng mahal na poong Jesus Nazareno sa Ebanghelyo natin ngayon kung paano magagamit ng lubos ang mga kaloob sa atin. Ang ating mga talento at tinatangkilik, ang ating oras, ang ating buhay, ang ating kayamanan. At ito po ay ang pagbabahagi sa iba ng mga ito. Lahat po tayo'y imbitado dito. Wala pong exempted. Wala pong napakadukha na wala ring maaaring ibigay sa kapwa at sa Diyos. At wala rin namang napakayaman na hindi na kailangang tumanggap ng anumang pwedeng tanggapin mula sa mga dukha at sa Diyos. Ang iba sa atin ay lahatang pagsusuko ang imbitasyon. Lahatang pagsusuko ng sarili para sa kaharian ng Diyos. Ang iba naman ay sa pagbabahagi ng kanilang makakaya. At ang iba pa ay sa pagkalinga at pagtataguyod sa mga nagbabahagi ng lahat-lahat sa kanila. Parang support. Support doon sa mga iniwan ng lahat para sa Diyos. Lahat tayo'y inaanyayahang makibahagi sa pamilyang ito, sa komunidad na ito, sa kawan na ito. Dito kung saan ang nagtutulak para daluhan ang kapwa ay walang iba kundi habag at pagmamahal. Ano po ang nagbibigay kahulugan sa inyong buhay? Saan po ninyo ito inilalaan? Masyado po bang malaki ang sakripisyong hinihingi para sa pagkakamit ng inyong hinahanap? Maaaring ito po mismo ang kinakailangan nating trabahuhin sa ating sarili, na ang ating hinahanap ay hindi isang bagay na maaaring makamit o makuha o maaaring ma-merit o ma-deserve gaya ng mga kayamanan ng binatang binasa natin ngayon sa Ebanghelyo, yung rich young man. Kasi maaari lang po itong tanggapin gaya ng isang regalo. Bigyang puwang nawa natin ang lumalalim na pakikipag-ugnayan sa mahal na poong Jesus Nazareno. At sa paglalim ng ating pakikipag-ugnayan sa Kanya, matuklasan nawa natin, mayakap at matanggap ang kakayanan nating tumanggap. Kung paano pong lahat tayo ay iniimbitahan sa pagbabahagi ng mga ibinahagi sa atin sa kapwa, gayon din pong lahat tayo ay may kakayanang tumanggap.
Ang hingin lang natin sa misang ito ay ang grasya ng kahandaan, ang kapasidad na magsuko. Mababakante lamang po ang ating kalooban kung isusuko natin ang mga umuokupa sa atin. Pakiramdaman natin ang ating sarili pag-uwi, pagkatapos ng misang ito. Malungkot din kaya tayong uuwi dahil meron tayong hindi maisuko